Marky, bakit? Kung di niyo kami iniwan, di niya kami masasaktan. Hindi ko naman alam, anak eh. Paano niyo malalaman? Lagi kayong wala. Nasaan ang papa? I'm sorry, anak. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Nasaan ang papa? Nasaan kayo? Nasaan ang mga magulang namin? Pinapangako ko. Mula ngayon, hindi na ako makakapayag na masaktan pa kayo. Hindi ko na kayo iiwanan. Nakahinga ng maluwag si Marky nang tuluyan ng napalaya si Len. At kasabay nito, naihinga rin niya sa ina ang kanyang sama ng loob. Hindi na muling kumuha ng kasambahay si Mildred dahil nagsimula na rin silang kapusin sa pera. Sa paglipas ng panahon, natuto si Marky na alagaan ang sarili. Piso lang ang kanyang baon sa eskwela. Kaya naman sa loob ng 1 linggo, 1 beses lamang siya nakakakain sa kantin kasama ang kanyang mga kaklase. At para makatulong sa ina, nagtinda rin si Marky ng ice drop sa kalsada. Kanina pa tayo naghihintay dito. Dadating ba talaga si Papa? Nakausap ko siya sa telepono. Sabi dito daw tayo magkikita eh. Baka hindi na naman sumipot yun. Darating yun. Yan din ang sabi niya sa atin. Ang tagal-tagal natin naghintay pero hindi naman siya dumating. Si Papa. Pa? Bakit? Sorry po. Wala po. Pasensya na po. Okay. Sabi ko sa'yo, hindi na darating yun eh. Puro hindi ka darating eh. Kaya ganun nangyari. Kasalanan ko pa ngayon. Tara na nga. Marky. Andrea. Akala ko po nakalimutan niyo na kami. Miss na po namin kayo, Papa. Miss na miss ko na rin kayo. Lalaki na ng mga anak ko, ha? Masayang-masaya ang magkapatid nang muling makasama ang kanilang ama na ilang taon din nilang hindi nakita. Ang galing ah. Parang pamilya na po tayo ulit. Oo nga, kumpleto tayo. Sana ganito tayo lagi. Pa, dito ka matutulog, di ba? Oo nga, Ma. Dito na matutulog si Papa, di ba? Ewan ko sa papa nyo. Total, meron naman tayong bakanting kwarto dyan.